First, let us introduce myself. So my name is Makumuzu Musli, and my partner is Robert Dasigan, si Kituyan. here in the Philippines. There are so many culture or IP group tulad ng Mangyan tribe, Cordillera tribe. So, but I would like to share some culture in here in the Philippines tulad ng Mansaka tribe. So, to know the Philippines is to know our roots. This video is brought to you by Academic Project of Philippine Indigenous Communities. So, tara na, matuto tayo. In hearts where wild spirits come, Mindanao whispers, Sub-Sahara's breeze. Two lands unite across the sea. Rhythms clash like lightning spark, feet pounding earth from day to dark. Ayon sa ethnicgroups.com, ang Mansaka ay galing sa salitang man na nangungulugan una o first, at saka naman ay nangungulugan paakyat to ascend o ang unang mga taong umakyat sa bundok. Ang Mansaka ay matatagpuan mula sa probinsya ng Davao del Norte, Davao Oriental at Compostela Valley sa Southern Mindanao. According to Robert Lin Batog, December 7, 2025, ang kasalukuyang populasyon ay mahigit sa 30,000 to 56,000 na individual. Samahan niyo ako sa ikalawang bahagi ng ating paglalakbay sa kasaysayan ng one of the richest province of Region 11. Bayda, madyaw na pagdatong sang Kanamon Banwa. Mga storyang dapat nating pag-usapan, dapat nating pag-aralan. Ayon sa joshuaproject.net, ang Mansaka ay the subgroup of the Mandaya. Mansaka people have intermarried with the ethnic groups through the countries that they believe to the truth the intermarriage of early settlements, Indonesians, and later Malay migrants, originating from Malay, Indonesia, and Chinese influence. There are three phases of Mansaka racial development. From 3000 to 500 BC, Indonesians came here to marry our native women at Mindanao at nanganak sila at tinawag nilang Manubo. From 300 to 200 BC, ang Malay at Manubo ay nag-asawa at nanganak sila na tawag ay Manday or Mansaka. From 13th century, ang Chinese naman ay nakipag-asawa sa Manday o Mansaka at dito nila na-develop ang Mandaya o Mansaka na tribu. Dito naman tayo sa culture and tradition ng mga Mansaka. Sa himpapawid kay sarap mabuhay sa ilalim ng nag-iisang mundong makulay. Sayaw, sayaw, sumasayaw ang langit kay raming dahil. Ang mga salita o lingwahe ng mga Mansaka tribe ay tinatawag itong Minansaka or salitang Austronesian sa Southern Mindanao. Halimbawa nito ay madayaw na adlaw. In English, good day. Parang kawig siya ng Bisaya. Pero diliman ako Bisaya o pagtarong ba? Dito naman tayo sa pananamit. Una, ang mga babae. Ayon sa mapia.com, nilalagyan nila ng palamuti ang kanilang mga katawan ng sampad, platin, balyog at mga persiyas. Nagsusuot ng makukulay na beads at beading hairpins. Lalaki naman ay nagsusuot ng pantalon o sayaw tanan na gawas din sa abaka at hinabi ng mga kababaihan ng tribu. Narito ang mga ilang pangunahing sining ng tribong Mansaka. Paghahabi o weaving. Gumagawa sila ng dagmay, isang uri ng tilang habi na may mga disenyong pagpapakita ng kanyang kultura at kasaysayan. Pangalawa, ang pag-ukit o wood carving. Kilala sila sa paggawa ng manaog, mga kahoy na estatwa na nagsisilbing anito o proteksyon sa tahanan. Paggawa ng alas, gumagamit sila ng mga material tulad ng pilak, kwentas at iba pang natural na bagay para sa kanilang mga kwetas, persiras at palamuti sa ulo. Ang mga kanilang kanta, ang mga awitin ay maaaring tungkol sa pag-ibig, pagtanim o mga kwentong na kanilang mga ninuno. Nagsasagawa sila ng mga ritual sa pagtatanim, pag-aani at bago ang kamatayan, gaya ng magmabaya, ang tawag ng mga Mansaka sa kanilang Diyos at pinagmumulan ng lahat ng bagay. Pangalawa, yung baylan. Ang mga espiritual na pinuno, kadalasang babae, na nagsisilbing tagapamagitan sa mga espiritu, manggagamot at tagapayo. Narito naman ang festival ng Mansaka tribe. Isa narito ay Piyag Sawitan Festival, ay isang makulay na pagdiriwang sa Maragusan
Davao de Oro na nagtatampok ng mayamang kultura at tradisyon ng mga katutubong mansaka. Ang festival na ito ay nagpapakita ng pagkakaisa at pasasalamat para sa masaganang ani. Piyagsawitan Festival ng Maragusan. Iba't ibang aktibidad tulad na lamang ng pagsayaw at pagkanta. Ito ay isang ritual na pasasalamat para sa isang magandang ani at presentasyon ng kultura ng tribong Mansaka. So let's move on to social structure and way of life of Mansaka tribe. First is the community structure of Mansaka. They have unwritten laws based on their tradition, costume, and belief. These laws guides the political leader and judicial, social, and political matters. Traditional leaders, which is the Matikadong. Ito yung leader ng tribo. Meron itong pamilya at meron din itong aliping na sa kung tawag ay alang. Matadong. Ito yung kanilang mga matatandang ninuno. They have great influence in community decision making. Bagani. Ito ang membro ng warrior class. Ito rin ang nagtutulong sa komunidad sa tulong ng mga matadong. Sila rin ang nagproprotekta sa mga rights and lives of the clans of members. Maniklad, a member of warrior class, killed at least 7 person but falls short of the minimum number required to be a bagani, ayon sa mansakatribe.com. Go. The main economic activity of Mansaka tribes are farming. Farming produce includes humay rice, batad, corn, paruda, sweet potatoes, wakag, tubers, coffee, and hemp. Sa oras ng pagtatanim ng humay or batad, the field is divided into 2 parts and everybody helps in the planting. To till the soil, ginagamit ng lalaki ang kanilang mga tutudaka, a wooden pole on which is attached by a species of coconut plant, and spades, which are made from a species of coconut plant. The women sow the seed, and the children use the wawaris or bamboo brooms to cover the seed with soil. Educational and knowledge system of Mansaka tribe. The Mansaka tribe educational and knowledge system is deeply rooted in their cultural practices and tradition. Elders play a crucial role in preserving and teaching their culture, tradition, and values to future generations. They utilize mother tongue-based education to maintain the vitality of the Mansaka language and to ensure the tribe's knowledge system are passed down. This approach has been shown to be effective in uplifting and sustaining the local and indigenous language, which are essential for cultural continuity. The Mansaka tribe's educational system is characterized by its focus on traditional practices, oral storytelling, and community engagement, which help bridge generational gaps and preserve the tribe's heritage, according to History, Culture, and Arts Costume of Philippines. Mula sa Mansaka in the Philippines profile.com, bagaman marami sa mga Mansaka ang nagbabalik loob sa Kristyanismo, madalas pa rin nilang pinaghahawakan ang kanilang mga kaugalian at tradisyon. Patuloy rin silang magsasaka at marami ang handang mamatay para sa pagmamayari ng kanilang mga lupain. Mindanao, 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 Mindanao. Dito naman tayo sa mga challenges o pagsubok ng mga Mansaka tribe. Ang mga nakalap kong impormasyon ay tungkol sa pinag-aawayan na lupa. Nagbabalita. Back to you, Gianni. Ilang miyembro ng tribong Mandaya Mansaka pinagkalooban ang mga titulo ng mahigit sa 80
tupa sa Compostela Valley. Ang detalye sa ulat ni Irene Lopez ng PIA Davao Region. Nangako si Roger Saiga, Tribal Council Chieftain, na iingatan nila ang titulong iginawad sa tribo Mandaya at Mansaka Tribe ng Compostela, New Bataan at ibang parte ng Maragusan sa probinsya ng Compostela Valley. Aniya, sa ngayon may problema pa umuno silang haharapin sa paghati-hati ng lupaing nasasakupan ng CADTI o Certificate of Ancestral Domain title na may humigit kumulang 82,000 hektarya. Binigyang diin din ni Atty. Leonor Kentayo, Chairperson ng National Commission on Indigenous People, na di sana gamitin ang titulo para sa personal na interes at mapaunlad ang nasabing lupain. Mabuhay sa ilalim ng nag-iisang mundong makulay. Sayaw, sayaw. Effort to preserve culture and identity. Pagtuturo sa mga kabataan. Ayon sa SLT o School of Living Traditions, na kung saan ang mga matatanda na ng tribong Mansaka Tribe ay itinuturo sa mga bata ang disenyo at teknik ng paghahabi. Dahil ang mga Mansaka ay kilala sa kanilang mahusay na paghahabi ng dagmay. So let's move on to the significance and contribution of Mansaka Tribe. Bawat pagharap natin sa salamin, minsan hindi lang refleksyon ang bumabalik, pati ang mga masasakit na alaalang pilit nating kinakalimutan, ang mga multo ng ating nakaraan. Ang tribong Mansaka ay may malalim na kahalagahang pangkultura dahil sa kanilang mayamang pamana. Kilala sila sa kanilang masalimuot na pagkakayari, tradisyonal na musika, at malalim na espiritual na koneksyon sa kanilang lupain, na lahat ay naaambag sa isang natatanging pamanang kultura. Ang kanilang artistikong tradisyon, kabilang ang mga kasuotan, palamuti, at pagbuborda ng albularyo, ay nagpapakita ng kanilang pagkamalikhain at makasaysayang kakayahang umangkop sa pagpapalitan ng kultura. Sa kanilang malalim na koneksyon sa kapaligiran, isinasagawa nila ang napapanatiling agrikultura at nagbibigay ng mahahalagang aral sa pangangalaga ng kalikasan. Ang pagkilala at paggalang sa tribong Mansaka ay mahalaga para sa pagpapanatili ng kanilang katutubong pagkakakilanlan, pagsuporta sa kanilang sariling pagpapasya sa pag-unlad, at pagpapayaman sa pagdaraigdigang pagkakaiba ng kultura. Let us care for our tribes so we may be respected. There must be a leader in our tribe and we must respect and support our Mansaka tribe. Para sa akin ay simple lang. Dahil sila ang patunay na may sarili tayong talino at sining na hindi galing sa ibang bansa. Madalas nating marinig na ang mga katutubong na ito ay naiwanan na ng panahon. Ang pagkilala sa kanila ay pagtatama maling pananaw na ito. Ipakita natin kung ano ang kultura ng mga katutubong Pilipino. Oh well.